Siya si Wanso, isang babaeng nagmula sa mahirap na pamilya, ngunit nagtagumpay siya sa buhay at naging isang mayamang manlalaro ng golf. Ngayon, dumalo siya sa isa sa mga punong tanggapan ng UNICEF bilang isang panauhing tagapagsalita. Nagkwento si Wanso tungkol sa isang batang babae na dinukot ng isang grupo ng terorista, ngunit sa kabutihang palad ay nakaligtas. Nang matapos ang kanyang talumpati, ipinagbigay alam ng kanyang sekretarya na nakatanggap siya ng iba't ibang banta mula sa grupo ng terorista. Iminungkahi ng sekretarya na kanselahin nila ang kanilang mga plano para sa natitirang bahagi ng araw, ngunit hindi nagustuhan ni Wanso ang ideyang iyon. Nakipagkita si Wanso kay Prinsipe Muhammad para sa isang panayam bago pumunta sa isang shopping district sa Manila upang maghanda para sa isang fundraiser. Nang lumabas siya mula sa isang tindahan ng alahas, ang kasama niyang dalaga ay binaril ng isang sniper, na ang orihinal na layunin ay patayin si Wanso. Sinubukan ng kanyang bodyguard na dalhin siya sa ligtas na lugar, ngunit pinatay din siya ng sniper. Nagulat si Wanso, ngunit maswerte rin siya dahil may isang lalaking nagngangalang Doyon na namagitan at dali-dali siyang itinago sa likod ng isang kotse. Patuloy silang pinagbabaril ng sniper, ngunit hindi niya sila matamaan. Nagkaroon si Doyon ng pagkakataong barilin pabalik ang sniper, upang makapagbigay ng panakip sa sarili at kay Wanso. Dinala niya ang babae sa isang SUV at mabilis silang umalis. Nagulat si Wanso, ngunit nakalayo silang dalawa mula sa lungsod. Sinabi ni Doyon na hahanap siya ng lugar kung saan sila magiging ligtas, ngunit nasa masamang kondisyon ang sasakyan at nagkaroon ng sira ang makina. Nais malaman ng babae kung sino ang lalaking ito, sinabi ni Doyon na dumadaan lang siya nang mangyari ang pamamaril. Hindi kumbinsido si Wanso sa kanyang sagot, ngunit pinakalma siya ni Doyon at sinabing hindi siya isa sa mga masasamang tao. Iginigit niya na dumadaan lang siya at nagpasya siyang tulungan siya. Sinubukan ni Doyon na ayusin ang makina, ngunit napansin niya na may nakakabit na GPS tracker sa loob ng kotse. Tinanggal niya ang tracker at pagkatapos ay kinausap si Wanso, sinabi sa kanya na kailangan nilang iwanan ang kotse dahil malamang ay nasubaybayan na sila ng mga masasamang tao. Tinanong ni Wanso kung tatawagan niya ang pulis, ngunit sinabi ni Doyon na hindi magandang ideya iyon dahil maaaring may koneksyon ang mga masasamang tao sa pulisya, kaya ang pinakamahusay na magagawa nila sa ngayon ay pumunta sa kanyang lugar dahil malapit lang ito kung saan siya nakatira. Di nagtagal, dumating silang dalawa sa bahay ni Doyon, at tinanong niya si Wanso kung may ideya ba siya kung sino ang gustong pumatay sa kanya. Naghinala si Wanso dahil hindi niya talaga kilala ang lalaki at sinubukan umalis, ngunit sinabi ni Doyon na hindi ligtas na umalis mag-isa. Sinabi niya na ihahatid niya ito sa embahada, at hinikayat siya nitong tawagan ang isang taong pinagkakatiwalaan niya para sunduin siya mula roon. Gayunpaman, binalaan siya nito na huwag ibunyag ang eksaktong lokasyon nila, para masigurong maayos sila. Hinugasan ni Doyon ang kanyang mga sugat at pagkatapos ay lumabas ng banyo para dalhin si Wanso sa embahada. Sinabi ni Wanso na wala siyang tinawagan dahil wala siyang maisip ng kahit anong numero. Gayunpaman, hindi nito binabago ang kanilang plano at ang mahiwagang tagapagligtas ang maghahatid sa kanya sa embahada. Nagsalo silang dalawa sa isang nakakakilabot na sandali nang punasan ni Doyon ang dugo sa kanyang mukha, ngunit pinigilan ito ni Wanso, nang mapagtante niyang may spark sa pagitan nilang dalawa. Di nagtagal, nakasama muli ni Wanso ang kanyang asawa, na nagdala sa kanya sa ospital at hiniling sa kanya na kanselahin ang party ngayong gabi. Kalaunan ay nakipagkita rin si Wanso sa kanyang biyenan na si Mrs. Park, at silang dalawa ay nagkaroon ng hindi pagkakasundo. Hiniling ng matandang babae na magbigay ng suhol sa embahador ng China, ngunit ayaw ni Wanso na makialam doon. Pagkatapos ay hiniling ng matandang babae na kanselahin ang party ngayong gabi gaya ng hiniling ng kanyang anak, ngunit tumanggi si Wanso. Galit na galit si Mrs. Park, ngunit wala na siyang magagawa sa ngayon kahit na ipinahayag niya na gusto niyang mapatay si Wanso. Samantala, naalala ni Doyon ang isa sa kanyang mga dating kaibigan at ang malapit na ugnayan nilang dalawa. Ipinapahiwatig na sinusubukan ni Doyon na mapabilang sa Huang Group na pagmamayari ni Mrs. Park, upang malutas ang isang kaso ng nakaraan. Nakipagkita ang head security ng Huang Group kay Doyon upang pasalamatan siya, ngunit tila magkakilala ang dalawang lalaki. Hiniling ng head security kay Doyon na sumama sa kanya upang makapagtulungan sila tulad ng dati. Nang oras na para sa party, maayos na nakadamit sina Wanso at ang kanyang asawang si Kim at handang sumama sa kanilang mga bisita. Bago pa man sila makarating sa bulwagan, pinigilan sila ng head security upang ipakilala kay Doyon, na siyang pinakabagong miyembro ng kanilang security team. Nakilala siya ni Wanso at nakaramdam ng kislap ngayong nakita niya itong muli. Iniharap ng hepe si Doyon kay Kim sa pagsasabing dati silang magkasama. Si Doyon din ang kanyang apprentice sa akademya ng pulisya noong siya ay isang instructor doon.
Nagpasalamat si Kim kay Do-yeon sa ginawa nito at hinikayat ang hepe na gantimpalaan ang bagong bodyguard. Nang sumali ang mayamang mag-asawa sa salo-salo, sinimulang alalahanin ni Wan-soo ang kanyang nakaraan at kung paano siya nakarating sa puntong ito. Noong bata pa siya, ang kanyang ina ay dating nagtatrabaho para kay Mrs. Park, na mahilig mag-golf. Mapang-abuso si Mrs. Park sa kanyang ina at madalas siyang sinasampal dahil tinatawag niya itong madam. Ninakaw ng kanyang ina ang ilang golf club, at sinimulang turuan si Wan-soo ng laro. Nagustuhan ito ni Wan-soo at naging mahusay siya rito, na naging dahilan upang maging interesado siya sa naturang sport. Pagkalipas ng maraming taon, hinikayat ng kanyang ina si Wan-soo na maglaro ng propesyonal at ipinadala siya sa US upang lumahok sa iba't ibang paligsahan. Magaling si Wan-soo at nanalo siya sa maraming paligsahan, kadalasan, sa pamamagitan ng paggamit sa numerong 7 club, kahit na hindi ito pinakamainam para sa mga kondisyon sa larangan. Nang tanungin si Wan-soo tungkol doon, sinabi niya sa isang mamamahayag na ang numerong 7 sa golf club na mayroon siya noong siya ay lumalaki, ay sanay na siyang maglaro gamit iyon. Unti-unting nagsimulang kumita si Wan-soo nang maging propesyonal na manlalaro, ngunit kinailangan niyang ipambayad ang karamihan ng perang iyon upang mailigtas ang kanyang ina mula sa mga nagpapautang. Ang kanyang ina ay nalulong sa pagsusugal at may utang siya sa ilang mapanganib na tao. Mula roon, sinimulan ni Wan-soo na mag-donate ng karamihan ng perang kinikita niya mula sa golf, at nakilala siya bilang anghel ng kawang-gawa. Matapos maimbitahan sa podium at magbigay ng talumpati tungkol sa mga donasyon, nasiyahan si Wan-soo sa party kasama ang iba pang mga bisita. Habang nakikipag-usap siya sa iba't ibang bisita, ang kanyang asawa ay nakipagpalitan ng tingin sa isa sa kanilang mga kaibigan. Umalis agad sa party sina Kim at ang babae, ngunit nakaligtaan ng babae na pumunta siya sa party kasama ang kanyang nakababatang kapatid. Hindi nagtagal ay inantok ang binata at tinanong niya si Wan-soo tungkol sa kanyang kapatid. Hinanap ni Wan-soo ang babae sa buong hotel at nakita niya itong nakikipagtalik sa kanyang asawa. Galit na galit si Wan-soo sa kanila, ngunit tila alam na niya ang tungkol sa kanilang relasyon. Sinisi niya sila sa pagkakahuli dahil sa dami ng mga reporter sa lugar, at ang kanilang lihim na relasyon ay maaaring makasira sa lahat. Lumabas si Wan-soo at binigyan si Kim ng oras para makapaghanda. Naghintay ang lalaki sa kanya, at maya-maya, gustong hawakan ang kamay niya para makabalik sila sa party ng magkasama. Pumayag si Wan-soo at nagsimulang sumayaw, walang nakakaintindi sa nangyayari sa kanilang personal na buhay. Bumalik din ang babae sa party at nagselos nang makita silang sumasayaw. Maya-maya ay muling humarap si Wan-soo sa babae habang papasok siya sa kwarto ni Mrs. Park para makipag-usap dito. Pinalayas ni Mrs. Park ang dalaga dahil gusto niyang mapag-isa kasama si Wan-soo, na nagsali ng inumin para sa sarili at tinanong ang matandang babae kung gusto rin ba niya ng inumin. Binato siya ni Mrs. Park ng dyaryo, pero hindi iyon tatanggapin ni Wan-soo. Binato niya ang hawak niyang baso sa sahig habang tinatanong ang matandang babae kung bakit kailangan niyang tretuhin ng mababa ang iba para maging maayos ang pakiramdam niya. Ipinapalagay din niya na alam ng matandang babae ang tungkol sa relasyon ni Kim sa dalaga at ngayon ay nag-aalala siya sa gagawin ni Wan-soo. Sinabi sa kanya ni Wan-soo na wala siyang balak hiwalayan si Kim dahil gusto niyang manatiling nakatutok sa kanyang trabaho, na siyang palagwin ang foundation pangkawanggawa na itinayo niya, na pinangalan ng Now Foundation. Sinagot siya ng matandang babae na sinasabing siya ang may gawa kung ano siya ngayon, ngunit nilinaw ni Wan-soo na utang niya lamang sa kanyang sarili ang kanyang tagumpay. Bago iwan ang matandang babae, isiniwalat ni Wan-soo na hindi man lang niya ginugol ang oras kasama ang kanyang anak noon para palagwin ang foundation na ito, kaya hindi niya hahayaan na pigilan siya ng anumang uri ng balakid. Nang gabing iyon, mag-isang bumisita si Wan-soo sa isang bar para uminom. Habang humihigop siya ng kanyang inumin, naalala niya kung paano niya nakilala ang kanyang asawang si Kim. Nagkakilala silang dalawa nang magboluntaryo si Kim na magtrabaho ng 10 araw para sa Now Foundation. Pagkatapos nilang magkita, hiniling ni Kim na tumigil na siya sa paglalaro ng golf at maging asawa niya. Pagbalik sa hotel, nalasing si Wan-soo at sinubukan maglakad pabalik sa hotel. Nakita siya ni Do-yeon at sinundan siya para siguraduhing magiging maayos ang kanyang kalagayan. Gusto ni Wan-soo na mapag-isa, ngunit alam ng bodyguard na kakailanganin niya ito, kaya sinundan siya nito. Di nagtagal, nakarating silang dalawa sa pasilyo sa labas ng kanyang kwarto. Palipat-lipat si Wan-soo ng mga gamit at nilabas ang laman ng kanyang bag para hanapin ang kanyang keycard. Dahil nahihirapan siya, tinulungan siya ng bodyguard na makapasok sa kanyang kwarto, at nag-usap silang dalawa. Tinanong siya ni Do-yeon kung masaya ba siya o kung nag-iisa lang siya, ngunit isang katok sa pinto ang pumutol sa kanila.
Gusto ni Kim na tingnan ang kalagayan ng kanyang asawa, at bubuksan na sana ni Do-yeon ang pinto para sa kanya, ngunit hinawakan ni Wan-soo ang kanyang braso dahil ayaw nitong makita ang kanyang asawa ngayon. Naghintay silang dalawa hanggang sa umalis si Kim, at pagkatapos ay lumabas si Do-yeon nang silid nang magsimulang umulan sa labas. Kinabukasan, bumalik ang mga tripulante sa Korea, at ipinakita ng pinuno kay Do-yeon ang mansyon. Sinubukan ng bodyguard na matuto ng higit patungkol sa kanyang trabaho, ngunit sinabihan siya ng pinuno na mag-relax dahil masasanay din siya sa paglipas ng mga araw. Matapos tanungin ng pinuno, isiniwalat ni Do-yeon na nakatira siya sa Maynila sa nakalipas na 3 buwan upang imbestigahan ang pagkamatay ng kanyang matandang kaibigan na si Yoo-hyuk. Tinanong ng pinuno kung mayroon siyang nakita, ngunit hindi sumagot si Do-yeon. Nang maiwan siyang mag-isa, naalala ni Do-yeon na natagpuan niya ang kanyang kaibigan ilang sandali bago ito namatay. Habang naghihingalo ito, sinusubukan niyang sabihin sa kanya ang isang bagay tungkol sa isang larawan. Sa kasalukuyan, aksidenteng nasagi ni Do-yeon ang isang larawan nila ni Yoo-hyuk, at nakita ang isang SD card na nakatago rito. Isinaksak niya ang card sa kanyang tablet at nakita ang ilang video footage ng bangkay ng dating chairman ng Hwang Group. Hinala ni Do-yeon na may mali sa pagkamatay ng dating chairman, at gusto ng kanyang kaibigan na imbestigahan niya ito. Hiniling ni Wan-soo sa kanyang bodyguard na makipagkita at sinabi sa kanya na hindi siya komportable na kasama siya pagkatapos ng oras na ginugol nila ng gabing lasing siya. Hindi na pinansin ni Do-yeon ang kanyang emosyonal na pag-aalala at sinabi na ang mga taong nagtangkang pumatay sa kanya ay mga profesional at maaring subukan nila itong muli. Inaangkin niya na ang pag-atake ay hindi pinlano ng isang teroristang grupo, kundi ng isang taong gustong magtago ng isang sikreto. Naniniwala si Do-yeon na mayroong isang sabwatan na tumatakbo sa kaibuturan ng Hwang Group, at kailangan niya itong tuklasin. Samantala, mananatili siya sa tabi nito upang protektahan siya sa lahat ng oras. Kalaunan, nakipagkita si Wan-soo sa kanyang kapatid upang sabihin dito na kailangan nilang palitan ang accounting firms managing ng Now Foundation dahil gusto niya itong gawing isang international na organisasyon. Nagalit ang kapatid nang marinig iyon dahil magdudulot ito sa kanya ng problema sa money laundering. Mukhang ang Now Foundation ay gumagawa ng money laundering sa Hwang Group at alam ni Wan-soo ang lahat tungkol dito. Gayunpaman, gusto niyang pigilan si Mrs. Park na gamitin sila at pigilan ang money laundering para sa kanya. Tinanong ng kapatid kung nahuli na ng mga awtoridad ang sniper na umatake sa kanya sa Manila, ngunit hindi pa nahuhuli ang salarin. Tinanong ni Wan-soo ang kapatid kung naniniwala ito na si Mrs. Park ang nag-utos ng pag-atake, at sumagot ito na nagdududa siya. Dagdag pa nito, hindi ka kailanman makakasiguro kapag nakikipag-ugnayan ka sa mga walang awang tao tulad niya. Gayunpaman, nakapagdesisyon na si Wan-soo at inutusan ang kapatid na ipagpatuloy ang kanyang mga tagubilin. Pagkatapos ng pag-uusap na ito, nakipagkita si Wan-soo sa kalaguyo ni Kim upang ilagay ito sa kanyang lugar, ngunit parang kabaligtaran ang nangyari. Inihayag ng babae na alam niya kung paano nangyari ang kwento nilang mag-asawa. Nakilala siya ni Kim sa Africa nang magboluntaryo siya para sa Now Foundation at nag-propose sa kanya dahil nahulog ang loob niya sa kanya, ngunit malayo iyon sa katotohanan. Ayon sa babae, may karelasyon si Kim na isang celebrity sa Seoul noon, ngunit nagdroga sila at namatay ang celebrity. Tinakpan ng kanyang pamilya ang kwento at gusto nilang lumikha ng magandang imahe sa publiko para sa kanya, kaya inayos nila ito sa paraan na magtatagpo sila. Si Wan-soo ay may imahe ng pagiging rags to riches noon, at itinuring ni Mrs. Park itong perpektong kapareha para sa kanyang anak. Kahit na hindi sigurado si Wan-soo tungkol sa kredibilidad ng senaryo na ito, galit na galit siya at umalis ng galit. Nang gabing iyon, gusto ni Kim na makipag-usap sa kanyang asawa at sinabi sa kanya na mahal niya ito, gusto niyang manatiling kasal sa kanya. Naglabas si Wan-soo ng isa pang paghahayag at sinabi sa kanya, na alam niyang ang bata na kasama ng batang babae ay kanyang anak. Nagulat si Kim, ngunit sinabi ni Wan-soo sa kanya na maaaring maging mas maayos ang mga bagay sa pagitan nilang dalawa kung ipapadala niya ang bata at ang ina nito sa ibang bansa. Gayunpaman, sinabi ni Kim na hindi niya iyon magagawa kung hindi muna siya magtatanong sa kanyang ina. Nabigo si Wan-soo sa kanya, ngunit ipinahayag ng lalaki na may natural na kaayusan at hindi siya makagawa ng malalaking desisyon nang wala ang kanyang ina. Binawian ng matandang babae si Wan-soo kinabukasan nang mag-set up siya ng isang family shooting, ngunit gusto niyang isama ang batang si Junhee dito. Galit si Wan-soo dahil iniisip niya na ituturing ng mga tao na yun ay kanyang sariling anak kapag nakita nila ang litrato. Sinabi ng matandang babae sa kanya na hindi nila kukumpirmahin ang ganoong bagay sa publiko, ngunit malaya silang isipin ang anumang gusto nila kapag nakita nila ang litrato na ito. Muling umatake ang matandang babae nang dalhin niya ang bata upang manirahan kasama sila sa mansyon,
at inilipat ang mga gamit nito sa kwarto ng namatay na anak ni Wanso. Gusto ni Wanso na makapag-isa sandali at sumakay sa kanyang kotse upang umalis, ngunit sumakay si Do-yeon upang sumama sa kanya. Naglakad ang babae sa beach at pagkatapos ay naglaan ng ilang oras upang linisin ang kanyang mga paa. Habang papatayo si Wanso, sinabi niya sa bodyguard na hindi niya ito lubos na pinagkakatiwalaan, at inutusan siyang manatili sa kanyang mga tungkulin bilang isang bodyguard. Nang bumalik sila sa bahay ng hapon na iyon, hinihintay ni Kim ang kanyang asawa para sabihin dito na mahal niya ito, ngunit nararamdaman din niyang napapabayaan siya nito. Iminungkahi niya na marahil ang solusyon para mailigtas ang kanilang kasal ay ang magkaroon ng pangalawang anak. Sinubukan ni Kim na lumapit sa kanya, ngunit ayaw sa kanya ni Wanso. Nakita ito ni Do-yeon mula sa labas at tumakbo papasok sa mansyon, hinawakan niya si Kim mula sa likod at pinigilan hanggang sa kumalma ito. Pagkatapos ay pinakawalan niya ito at sinabi na kung masaktan si Wanso, lalo itong magiging nakakalito para sa kanilang lahat. Pagkatapos, hiniling ni Wanso kay Do-yeon na ipagmaneho siya at umalis. Sa paglipas ng mga araw, sinusubukan ni Do-yeon na makahanap ng higit pang detalye tungkol sa pagkamatay ng dating chairman. Natuklasan niya na ang chairman ay sinasabing namatay sa atake sa puso sa isang hotel na nagngangalang Grand Palace. Gayunpaman, sinuri ni Do-yeon ang video footage na nakuha niya at napagtanto na ang ambulansya ay kinuha ang chairman mula sa ibang gusali na walang kinalaman sa Grand Palace. Si Do-yeon ay kumbinsido na pinaslang ang chairman ng isang taong konektado sa Hwang Group, pati na rin ang kanyang matandang kaibigan na si Yoo-hyuk, na nagsisiyasat sa kaso ng chairman. Kinabukasan, pumunta ang kapatid ni Wanso para kausapin siya na may dalang kontratang inihanda ni Mrs. Park. Ang kontrata ay isang resignation paper, at nais ni Mrs. Park na pirmahan niya ito. Gayunpaman, hindi mananatiling nakatunganga si Wanso, kaya gumawa siya ng susunod na hakbang. Ibinunyag niya sa mga pahayagan na si Junhee ay anak ni Kim sa pamamagitan ng isang lihim na relasyon sa isang babaeng nagngangalang Jang. Sinubukan ng mga reporter na kausapin ang bawat miyembro ng pamilya, ngunit umiwas si Wanso na kausapin sila. Tinawag ni Mrs. Park ang lahat para sa isang pulong, ngunit sinabi ng kanyang pinagkakatiwalaang gwardiya na hindi niya matukoy kung sino ang naglabas ng impormasyong ito sa media. Sa kasamaang palad, nagdulot ng masamang resulta ang balita dahil ang 5 sa kanilang mga kumpanya ay bumagsak ang mga stock. Naniniwala si Mrs. Park na natatakot ang publiko na makikipag-divorce si Wanso kay Kim, kaya inutusan ang lahat na huwag makipag-usap sa media. Ngunit sa paglabas pa lang ni Wanso sa pulong, inutusan niya ang kanyang sekretarya na mag-set up ng isang press conference. Pagkatapos, nagsimulang magtanong ng sunod-sunod na tanong ang mga reporter tungkol sa affair at sa bata. Nagulat ang lahat ng sinabi ni Wanso na inosente ang kanyang asawa, at hindi niya anak ang bata. Gayunpaman, muling nagulat ang lahat nang sabihin niya na si Junhee ang anak ng dating chairman ng Hwang Group. Ganap na nagulat si Mrs. Park nang marinig ito, habang ang kapatid ni Wanso ay humagalpak ng tawa. Gusto ng matandang babae na makita si Wanso at sinigawan ito sa kanyang sinabi sa press conference. Sumagot si Wanso na ito ang pinakamahusay na bagay na magagawa niya dahil kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili. Idinagdag pa niya na mas marami siyang ginagawa para sa Hwang Group kaysa sa ginagawa ni Kim, kaya hindi niya siya karapat-dapat na tinatrato ng malupit. Gusto siyang palayasin ng matandang babae at hiniling muli sa kanya na pirmahan ang kanyang pagbibitiw mula sa Now Foundation. Ngunit hindi ito gagawin ni Wanso. Pinagbantaan niya ang matandang babae na gagawin niya ito ng sukdulan kung patuloy niya itong aatakihin. Mananatili siyang CEO ng Now Foundation o kung hindi ay ibubunyag niya ang lahat sa mga awtoridad, kabilang ang money laundering scheme na itinatag ni Mrs. Park sa pamamagitan ng kanyang foundation. Pagkalipas ng ilang araw, inimbitahan ng matandang babae si Jang at ang kanyang anak sa mansyon at inanunsyo na sila ay titira sa kanila. Sinabi niya kay Wanso na ito ang tamang gawin dahil siya ang kasintahan ng kanyang yumaong asawa. Dinala ni Wanso si Jang sa kanyang silid at inilibot ito, ngunit nilinaw din niya ang kanyang sarili. Binalaan niya si Jang na huwag siyang pakalat-kalat sa paligid ng bahay, at huwag siyang magpapakita sa kanya. Nang gabing iyon, nagpa siya si Wanso na tumakbo at niyaya niya si Do-yeon na sumama sa kanya. Habang palayo sila sa bahay, tinanong ni Do-yeon ang babae kung ano ang sinusubukan nitong protektahan. Para sa kanya, makatuwiran lamang na hiwalayan niya ang kanyang asawa. Naalala ni Wanso ang isang sandali mula sa nakaraan noong kausap niya ang dating chairman. Sinabi sa kanya ng chairman na nasasaktan ang kanyang puso at ipinaskan niya ang kanyang palad para makakuha ng akses sa isang bank account. Hindi na nagbigay ng karagdagang impormasyon ang chairman, ngunit sinabi sa kanya na ang kailangan niya ay ipapakita sa kanya sa takdang panahon.
Hiniling nito sa kanya na manatiling kasal kay Kim hanggang sa dumating ang sandaling iyon. Balik sa kasalukuyan, dumalo ang matandang babae sa isang kaganapan sa unibersidad, ngunit napagtanto niya na nakasuot siya ng damit na katulad ng suot ng kanyang manugang. Nag-aatubiling magpa-picture ang dalawang babae ng magkatabi, ngunit wala silang ibang pagpipilian. Dahil sa galit, nagpa siya ang matandang babae na gamitin ang kanyang enerhiya sa pamamagitan ng judo. Isa-isa, niyaya niya ang mga security guard na labanan siya at inihampas silang lahat sa sahig. Pagkatapos ay nakita niya si Do-yeon at niyaya ito para sa isang labanan. Hindi katulad ng ibang mga gwardya si Do-yeon at nagawa niyang talunin siya. Hiniling ng matandang babae sa kanya na buhatin siya at tulungan siyang huminga habang nasa kanyang mga bisig. Gusto ng matandang babae ang amoy nito, at tila naaakit sa kanya. Kalaunan, tinawagan ni Mrs. Park si Won-soo para sa isang pag-uusap, at sinabing matagal na mula noong huli niyang nakausap ang kanyang ina. Inihayag ni Mrs. Park na ang kanyang ina ay kasalukuyang nasa isang ospital ng psychiatriko at nagulat si Won-soo. Tinanong niya ang matandang babae kung mayroon ba siyang kinalaman dito, ngunit sumagot si Mrs. Park na hindi naman siya ganoon kalupit. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Won-soo ang ilang larawan, na naglalarawan sa kanyang ina na nasa kritikal na kondisyon. Ipinahayag ng matandang babae na si Won-soo ay masamang babae, dapat ay nasa tabi siya ng kanyang ina dahil maaari siyang mamatay anumang oras. Pagkatapos, dinala ni Do-yeon si Won-soo at ang kanyang kapatid sa ospital. Nang makita ng babae ang kanyang anak, nahirapan siyang makilala ito at naniwala siyang ang nakita niya ay ibang babae. Hiniling niya sa inaakalang ibang babae na lumapit, dahil gusto niyang bigyan ito ng mensahe para iparating sa kanyang anak. Sinabi ng ina na nagsisisi siya sa lahat ng nangyari noon dahil ginamit niya ang kanyang anak at ubusin ang pera nito. Kasabay nito, namatay ang babae at pumasok ang kapatid na si Yongmin para sabihin sa kanya na kailangan nilang magbigay pugay sa isang maliit na libing dahil inutusan siya ni Mrs. Park. Pag-uwi ni Won-soo, sinabihan siya ng matandang babae na dumalo sa isang pagpupulong kasama ang embahador ng China, para sa isang hanay ng mga tindahan na nais nilang buksan sa China. Wala sa psikolohikal na kondisyon si Won-soo para dumalo sa pagpupulong, kaya tumanggi siyang gawin ito. Sinaway siya ng matandang babae at nangako na ilalabas niya ang lahat ng kanyang galit sa kanya kung sakaling mabigo ang kasunduang ito. Sa sumunod na ilang araw, lihim na sinusundan sina Yongmin at Won-soo. Pakiramdam ni Won-soo ay kailangan niyang magpahinga mula sa abalang kapaligiran na kanyang ginagalawan, pinatay ang kanyang telepono para hindi siya masubaybayan. Dinala siya ni Do-yeon sa kanyang lumang bahay para maikalat niya ang abo ng kanyang ina, at doon sila nagpahinga. Sinubukan ni Do-yeon na maging kaibigan niya, at ang taong sumusunod sa kanila ay nakakuha ng litrato nilang magkasama. Mukhang si Mrs. Park ang nakatanggap ng litratong iyon. Nang gabing iyon, hinintay sila ni Kim at nakipag-away kay Do-yeon. Sinuntok niya ang bodyguard at pinaalis ito sa trabaho bago umalis ng silid. Matapos kumalma ng kaunti ang lahat, tinawag ng matandang babae ang kanyang anak sa kanyang opisina at pinagalitan ito sa ginawa niya. Inaangkin niya na ang asawa nito ay pumunta lang para ikalat ang abo ng kanyang ina at walang kahina-hinala na nangyayari sa kanila ng kanyang bodyguard. Pagkatapos, inutusan niya ang Chief of Security na humingi ng tawad sa bodyguard at bayaran ito. Nagkaroon ng pribadong pakikipag-usap si Do-yeon kay Won-soo at sinabihan siyang dapat na nilang simulan ang pagsisiyasat ng mas malalim sa kaso. Naalala niya na iniimbestigahan ni Joo-hyuk ang isang underground gambling club bago siya namatay, kaya dapat niyang alamin kung ano ang nangyayari doon. Bumisita si Do-yeon sa gambling club at hiniling na makita ang boss, sinasabing may naghahanap sa kanya mula sa huwain. Nang ipaalam sa boss, sinabi niya na hindi niya kilala ang lalaking ito at hiniling sa kanyang mga gwardya na paalisin siya. Pagkatapos, kinontak niya ang security chief para sabihin sa kanya ang tungkol sa lalaking ito. Nagpadala ang boss ng club ng larawan sa chief, na ngayon ay naunawaan na ni Do-yeon ang sarili niyang investigasyon. Kinabukasan, bumalik si Do-yeon sa trabaho at gusto siyang makausap ng chief. Binalaan siya ng chief na tumigil sa pag-iimbestiga, ngunit pinagalitan siya ni Do-yeon dahil alam niyang may iba pang nangyayari sa mansyon. Gusto niyang alamin kung ano ang nangyari sa kanyang kaibigan, at hindi siya titigil hanggat hindi niya nagagawa. Sinabi niya sa chief na alam niyang gawa-gawa lamang ang mga detalye ng pagkamatay ng chairman. Sumuko ang hepe at inihayag na tama si Do-yeon, ngunit hindi kasing duda ang mga bagay tulad ng iniisip niya. Namatay ang chairman habang nakikipagtalik at alam ng pamilya na magiging kahiya-hiya sila kung malalaman ito ng media. Kaya, ang ginawa nila ay ilipat ang kanyang katawan at gawing hitsura na namatay siya sa atake sa puso sa bahay. Nilinaw ng hepe na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Joo-hyuk at doon nagtapos ang kanilang pag-uusap.
Nagpatuloy din si Won Soo sa pag-atake. Pagdating ng oras para sa paglulunsad ng kumpanya ng cosmetic sa China, si Won Soo ang bida sa isang patalastas para sa isa pang kumpanya ng cosmetic, na sinasabing kailangan niya ang pera para makabili ng mga bakuna na ipapadala sa mahihirap na rehiyon ng Afrika. Tulad ng natural, lumikha ito ng maraming kontrobersya at nagtipon ang pamilya para sa isang pagpupulong. Lahat ay tila may sama ng loob kay Won Soo sa ginawa niya at hiniling nila sa kanya na ayusin ang mga bagay. Ipinagpatuloy ni Won Soo ang kanyang kawang gawa sa natitirang bahagi ng araw, ngunit wala siyang ideya na nasa bingit siya ng isang nakakatuwang karanasan. Habang siya ay nasa sasakyan kasama si Do-yeon at isa pang bodyguard, may nagkokontrol ng isang pangkat ng mga drone at sinimulang ipadala ang mga ito upang sirain ang sasakyan. Inatake ng mga drone ang sasakyan, ngunit nagawa ni Do-yeon na iwasan ang unang mga atake. Gayunpaman, patuloy na bumalik ang umaatake na may mas maraming drone at nagpakawala ng pangalawang pag-atake ng mga sumasabog na drone. Sa pagkakataong ito, tinamaan ng isa sa mga ito ang sasakyan, na nagpataob sa kanilang sinasakyan. Ngayon ay inihayag na ang umaatake ay si Lee Jin, isa sa mga bodyguard na nagtatrabaho sa mansyon. Sumakay si Lee Jin sa kanyang motor upang tingnan kung patay na ang mga target at naniniwala siyang tapos na sila. Ngunit habang siya ay umaalis, gumapang palabas si Do-yeon mula sa sasakyan at pagkatapos ay niligtas si Won Soo. Nang papalayo sila mula sa sasakyan, sumabog ang sasakyan at tinamaan ang kanyang likod ng mga piraso ng metal. Habang ibinababa ng bodyguard si Won Soo na walang malay, bumagsak siya sa ibabaw nito. Dinala silang dalawa sa ospital at inoperahan ng mga doktor si Do-yeon upang alisin ang mga labi mula sa kanyang likod. Matagumpay ang operasyon at wala sa seryosong panganib si Do-yeon. Samantala, nagising si Won Soo at tinanong ang kanyang asawa kung ano ang nangyari sa kanya, na tumutukoy kay Do-yeon. Gayunpaman, sinubukan niyang itama ang kanyang mga salita at tinanong kung ano ang nangyari sa mga bodyguard. Nang tiyakin ng kanyang asawa na magiging maayos sila, tinanong niya kung may mga artikulo bang kumakalat sa media. Ipinagbigay alam sa kanya ni Kim na may 12-dosenang reporter ang naghihintay sa labas upang makakuha ng pahayag, isinasaalang-alang na ito ay maaaring isang pag-atake na inorganisa ng grupo ng terorista na nagbanta kay Won Soo. Ipinatawag ni Mrs. Park ang hepe ng pulisya ng Seoul sa kanyang mansyon upang pilitin itong mahanap agad ang mga umaatake. Ngunit hindi niya ito ginagawa dahil mahal niya ang kanyang manugang, sa katunayan, ginagawa niya ito dahil sa tuwing inaatake si Won Soo, bumababa ang presyo ng kanilang mga stock. Kaya kung magpapatuloy ang ganitong mga insidente, ang kanyang mga kumpanya ay magdurusa sa pagkalugi sa pananalapi. Di nagtagal, malaya nang nakauwi si Won Soo, ngunit nais niyang bumisita muli sa ospital upang makita kung kumusta na ang kanyang bodyguard. Nang magkita sila, pinagalitan siya ni Won Soo dahil ilinagay niya sa panganib ang kanyang buhay, para iligtas siya. Ngunit sumagot si Do-yeon na iyon ang sinasabi ng kanyang puso. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang tablet upang ipakita sa kanya ang ilang CCTV footage na ipinadala sa kanya ng isang kaibigan sa pulisya, mula sa pinangyarihan ng pag-atake. Ayaw ni Won Soo na reprasuhin ang footage dahil lubos na siyang nagtitiwala sa kanya ngayon. Nagyakapan silang dalawa at nagbahagi sila ng ilang sandali bago muling umalis si Won Soo. Kinabukasan, nakipagkita si Won Soo sa kanyang kapatid upang hilingin dito na ibigay sa kanya ang mga ledger na naglalarawan sa pinansyal na sitwasyon ng kanyang foundation. Ipinaalam sa kanya ng kapatid na ang mga ledger ay binago para sa mga layunin ng pagbubuwis. Ipinaalala rin niya sa kanya na siya ang managing director sa Hwang Group, at siya ang mananagot kung gumawa siya ng anumang kalokohan. Sinabi ni Won Soo na gusto niyang maghiganti sa matandang babae sa Hwang Group, ngunit may ibang pananaw ang kapatid niya tungkol dito. Naniniwala siyang pareho silang makukulong dahil sa money laundering, kasama si Mrs. Park at ang iba pa sa pamilya. Kaya hindi iyon maituturing na paghihiganti. Pinilit ni Won Soo na kunin ang mga ledger at sinabi sa kapatid niya na iisip siya ng paraan upang mapanatiling ligtas ang mga iyon. Pagbalik ni Do-yeon sa bahay, ipinaalam ni Won Soo sa kanya ang tungkol sa mga ledger at sinabi niyang lubos na kailangan niyang makuha ang mga iyon. Naniniwala siyang nakatago ang mga ledger sa silid ni Mr. Han sa mansyon, ang pinaka-pinagkakatiwalaang tao ni Mrs. Park, kaya gusto niyang pasukin niya ito at kunin ang mga iyon. Ginawa ni Do-yeon ang pinapagawa sa kanya, ngunit naharap siya sa isang balakid ng mapagtante niyang ang tanging paraan para mabuksan ang pinto ng bahay ni Han ay ang sarili nitong fingerprint. Nakaisip si Do-yeon ng solusyon at nakakita ng baso na ginamit ni Han. Gumamit siya ng computer para i-scan ang fingerprint ni Han at gumawa ng latex na daliri na may nakaukit na fingerprint ni Han. Nakapasok si Do-yeon sa bahay ngunit napagtante niyang may nakakandadong safe sa loob. Naglagay siya ng camera sa loob ng orasan, umaasang matutuklasan agad ang password ng safe.
Pagkatapos, nakita niya ang ilang ledger sa labas ng safe. Habang ninanakaw niya ang mga ledger, nakita siya ni Lee Jin at ipinagbigay alam ito kay Han. Binisita ni Doyon si Won-soo sa kanyang opisina upang sabihin sa kanya na hawak niya ang mga ledger, ngunit naabala sila ng mga awtoridad. Una, nagpakita sila ng search warrant para sa Now Foundation at pagkatapos ay nagpakita sila ng arrest warrant para sa kapatid ni Won-soo, inakusahan siya ng pagnanakaw ng pera. Sinundan ni Won-soo ang kapatid niya sa istasyon ng pulisya at pinayagan siyang makita ito ng ilang minuto. Napansin niya na medyo kalmado ito at ipinaliwanag ng kapatid niya na mayroon siyang ilang grupo, na nangangahulugang hindi nila ito pababayaan. Kalaunan, ipinatawag ni Mrs. Park si Won-soo sa kanyang opisina upang sabihin sa kanya na kailangan niyang pumunta sa Busan upang dumalo sa isang event. Kahit alam niyang may nangyayari sa kanya at sa kanyang bodyguard, inutusan siya ng matandang babae. Nagpakuha siya ng ilang magagandang litrato kasama ang kanyang asawa para sa media. Pagdating nila sa Busan, naging malapit si Won-soo kay Doyon, ngunit wala silang ideya na binabantayan sila ni Lee Jin. Habang kumukuha siya ng ilang litrato sa kanila, isang maikling flashback ang nagpapakita na nakatanggap si Lee Jin ng ilang partikular na tagubilin mula kay Mr. Han. Matapos kumuha ng ilang litrato ng kanilang relasyon, kinailangan patayin ni Lee Jin si Won-soo gamit ang isang kutsilyo at ipamukha na pinatay siya ni Doyon. Nang gabing iyon, patuloy silang binabantayan ni Lee Jin at kumuha pa ng ilang mga litrato sa kanila. Nang hayaan ni Doyon na magpahinga si Won-soo, pumasok si Lee Jin sa bahay at inatake siya. Bumalik si Doyon sa tamang oras at ikinulong si Won-soo sa isang silid habang nakikipaglaban siya sa mamamatay tao. Habang naglalaban sila, lumabas si Won-soo ng silid, ngunit napabagsak ni Lee Jin si Doyon sa sahig at hinabol siya. Nagtago si Won-soo sa isang bangka ngunit natagpuan siya ng mamamatay tao at inatake siyang muli. Muling iniligtas siya ni Doyon at nilabanan niya ang mamamatay tao sa pantalan. Matapos siyang saksakin gamit ang sarili niyang kutsilyo, sinipa siya ng malakas ni Doyon at pinalipad siya sa tubig. Pagkatapos ay sumakay siya sa bangka at inilayo si Won-soo sa panganib. Pagsapit ng madaling araw, nagpa siya si Won-soo na tingnan kung maayos lang si Doyon at ipinaalala niya rito na nangako siyang poprotektahan niya ito kahit anong mangyari. Nagbahagi silang dalawa ng isang romantic moment sa ilalim ng pagsikat ng araw at naghalikan sila sa unang pagkakataon. Kinabukasan, dumalo si Won-soo sa isang photoshoot kasama ang kanyang asawa at mukhang masaya silang magkasama, ngunit ang larawang ito ay walang iba kundi isang pag-arte. Kinailangan nilang magpanggap na maayos sila sa isa't isa para sa mga kamera, ngunit ang damdamin ni Won-soo ay nakasentro kay Doyon. Pagkatapos ng photoshoot, kinausap ni Won-soo ang kanyang asawa dahil gusto niyang maunawaan ang iniisip nito. Lalo na, gusto niyang malaman kung natatakot si Kim na ang kanyang kapatid ang tatanggap sa grupong Hwain kapag nabuksan na ang testamento. Samantala, tinitingnan ni Mrs. Park ang mga larawan ni Won-soo kasama si Doyon at pinag-iisipan niya kung dapat ba niya itong ilabas sa publiko. Hiniling ni Han sa kanya na pag-isipan kung paano makakaapekto ang hakbang na ito sa hinaharap. Sinabi niyang bubuksan ang testamento ng kanyang asawa sa katapusan ng buwang ito. Kalaunan, nakita ni Han si Won-soo na bumabalik sa bahay at nagalit. Sinampal niya si Lee Jin dahil sa pagiging walang kakayahan at sinabi rito na maaari niyang saktan ang pamilya nito sa China kung hindi niya gagawin ang hinihiling nito sa kanya. Humingi ng tawad si Lee Jin at nangako siyang tatapusin niya ang kanyang sinimulan. Nang gabing iyon, bumalik din si Kim sa bahay at hinintay siya ng kanyang ina na ipakita sa kanya ang isang artikulo tungkol kay Won-soo. Tila inilathala na ng matandang babae ang mga larawan at isang artikulo ang isinulat tungkol kay Won-soo na may lihim na relasyon sa kanyang bodyguard. Nagalit si Kim sa kanyang ina dahil naniniwala siyang sinusubukan nitong sirain ang buhay niya. Ang usapan ay nauwi sa isang away na nagpapakita na silang dalawa ay may mga isyong hindi pa nare-resolba noon. Naalala ni Kim na niloko ni Mrs. Park ang kanyang ama kasama si Mr. Han at hindi man lang niya ito sinubukan na itago sa kanyang anak. Ipinagtanggol ni Mrs. Park ang kanyang sarili sa pagsasabing, dati nang hindi maganda ang pakikitungo sa kanya ng kanyang asawa kaya hindi na niya ito kayang mahalin. Gayunpaman, hindi natuwa si Kim sa kanyang mga sinabi at umalis ng kwarto. Kinabukasan, nagbayad ng piyansa si Han para mapalaya ang kapatid ni Won-soo, at hiniling sa kanya na makuha muli ang mga ledger mula kay Doyon. Nakipagkita ang kapatid sa bodyguard ngunit sinabi sa kanya na kailangan niyang maging mas mapaghinala kay Mr. Han. Dagdag pa niya na nabasa na niya ang mga ledger. Kung isa sa publiko ang mga ito, makukulong si Mrs. Park. Sinabi sa kanya ni Doyon na maaaring si Mr. Han ay nagtatrabaho kay Mrs. Park habang nagpapanggap siyang kakampi niya.
Nang gabing iyon, muling binisita ni Duyon ang bahay ni Han at nagawang buksan ang safe sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga kuha sa secret camera na kanyang inilagay. Habang sinusuri ang ilang mga file, napagtanto niya na ang kapatid ni Kim ay anak ni Mr. Han. Kalaunan, binisita ni Kim si Han upang sisihin ito sa pagkamatay ng kanyang ama. Naniniwala siyang pinatay ni Han ang kanyang ama dahil kinamumuhian niya ang kapatid ni Kim. Sa madaling salita, alam ng chairman na ang kapatid ni Kim ay hindi niya sariling anak. Itinanggi ni Han ang lahat ngunit patuloy siyang inaatake ni Kim. Inaangkin niya na gusto ni Han ang bahagi ng kayamanan ng kanyang ama. Gustong-gusto ni Han na makakuha ang kanyang anak ng isang bahagi nito ngunit mariing iminungkahi ni Kim na siya lamang ang magmamana ng Hwang Group. Pagkatapos ng pag-uusap na ito, nakipagkita muli si Kim kay Duyon at tinutukan siya ng baril, tinanong siya kung nakipagtalik na ba siya sa kanyang asawa. Binago ni Duyon ang usapan at pinag-usapan ang pagkamatay ng chairman, na ipinaliwanag na pinaghihinalaan niya ang isang kaso ng pagpatay. Humingi ng patunay si Kim at sinabi sa kanya ni Duyon na patay na ang kanyang kaibigang pulis. Namatay siya habang iniimbestigahan niya ang pagkamatay ng chairman, na nangangahulugang may nangyayari pa sa likod ng mga eksena. Sumali si Hwang Soo sa kanilang pag-uusap ngunit lalo lamang itong nagpagalit kay Kim. Tinanong niya ang kanyang asawa kung mahal ba nilang dalawa ang isa't isa, at pagkatapos ay hiniling dito na tumigil na sa pag-uusap dahil pumunta rito ang lalaking ito na may nakatagong motibo. Sinabi ni Hwang Soo na hindi mahalaga iyon. Dapat nilang hayaan na lang si Duyon na ipagpatuloy ang kanyang investigasyon at alamin kung ano ang nangyari sa chairman. Pagkatapos ay niyakap niya si Kim upang pakalmain ito habang palabas ng silid si Duyon. Sa wakas ay dumating na ang araw para buksan ang testamento at sinimulan itong basahin ng mga abogado. Ang chairman ay may pondo na 18 trilyong won at i-donate niya ang lahat sa Now Foundation. Bukod pa rito, nakasaad sa testamento na tanging si Hwang Soo lamang ang maaaring mag-withdraw ng mga pondong iyon kung bibisita siya sa Swiss Bank, kung saan itinatago ang mga ito ng personal at ilalagay ang kanyang lagda sa mga papel. Pagkatapos basahin, isiniwalat ni Kim sa kanyang kapatid sa ama na si Min, ang katotohanan tungkol sa kanilang mga magulang. Nakipag-usap si Min kay Han upang tanungin kung siya nga ba ang tunay niyang ama. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang relasyon at ang pera, ipinahayag ng isang flashback na si Min ang pumatay sa chairman at tinulungan siya ni Mr. Han na itago ang pagpatay. Pagkatapos ng lahat ng dramang ito, gustong maging mas malapit ni Kim sa kanyang anak at dinala ito sa parke upang makipag-usap sa kanya. Lumalabas na matalino ang bata at alam ang nangyayari. Sinabi ni Kim sa kanya na hindi maaaring manirahan sa mansyon ang kanyang ina kasama siya, ngunit ang bata ay maaari, kung gugustuhin niya. Gayunpaman, sumagot ang bata na gusto niyang manirahan kasama ang kanyang ina, dahil wala nang ibang meron ang kanyang ina maliban sa kanya. Sa kabilang banda, malaki na ang pamilya ni Kim sa mansyon. Samantala, ang kapatid ni Hwang Soo at si Duyon ay gumawa ng plano upang ibigay ang mga ledger kay Han, at sabihin sa kanya na kinumbinsi ng kapatid ang bodyguard na ibigay ang mga ito sa kanya. Ngunit nang makuha ni Han ang mga ledger, lumitaw si Lee Jin sa likod ng kapatid at sinaksak siya ng kutsilyo. Hinabol siya ni Duyon at nasugatan siya sa kanyang likod, ngunit nagawa ng babaeng mamamatay tao na makatakas. Dinala ni Duyon ang kapatid ni Hwang Soo sa ospital, ngunit sa huli ay namatay. Nang gabing iyon, iniulat ni Han ang mga ledger sa mga awtoridad at tinawag si Mrs. Park para sa isang pahayag kinabukasan. Sinabi sa kanya ni Han na ang kapatid ni Hwang Soo ang nagtangkang sunugin siya, ngunit naayos na niya ang lahat at walang mangyayari sa kanya. Sa ganitong paraan, mas lalo niyang nakuha ang tiwala nito. Kinabukasan, gayunpaman ay inaresto si Mrs. Park para sa pagnanakaw ng pera mula sa Now Foundation. Nagalit ang matandang babae kay Mr. Han at hiniling sa kanya na gumawa ng paraan, ngunit simpleng sumagot si Mr. Han na bahagi lang ito ng proseso. Nang malaman ni Duyon ang tungkol dito, pinuntahan niya si Hwang Soo at kinausap siya tungkol sa ebidensya na mayroon sila. Natatakot siya na baka hindi nila magamit ang mga ito sa kanilang pabor kung idedemanda nila si Han o si Mrs. Park dahil nakuha niya ang mga ito ng ilegal. Kaagad na nagpatuloy ang mga awtoridad sa paghalughog sa bahay ni Han, na nagbunyag na ang ulat ay ginawa ng hipag ni Hwang Soo. Naiinggit siya dahil ang kanyang asawang si Min ay walang natanggap sa bahagi ng testamento. Sinubukan ni Lee Jin na tumakas nang makita niya ang pulisya na naghahalughog sa bahay ng kanyang boss, ngunit sinundan siya ni Duyon. Sinubukan ni Lee Jin na tumakas, ngunit pinigilan siya ni Duyon at nagsimula silang maglaban. Nakita ni Duyon ang isang sugat sa kanyang likod, at 100% na sigurado siya ang sumalakay sa kapatid ni Hwang Soo kahapon.
Sa huli, binugbog siya ni Do-yoon at inaresto siya ng pulisya, dahil may video ang bodyguard na inatake niya ang kapatid ni Won-so, at mayroon din siyang sugat sa likod mula naman sa pag-atake ni Do-yoon sa kanyang likod, na pinapatunayan nito na siya ang salarin. Kalaunan, naghukay si Han sa isang lugar sa kakahuyan at natuklasan ang isang gold bar na may mga bakas ng dugo. Ang gold bar na ito ang ginamit ni Min upang patayin ang chairman. Pagkatapos ay binisita niya si Mrs. Park sa bilangguan upang sabihin dito na dapat niyang aminin na kumuha siya ng isang tao upang patayin si Won-so. Kung hindi niya ito gagawin, ibibigay niya ang gold bar sa pulisya at maipapataw nila ang parusa ng pagpatay sa kanyang anak. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nabulag si Min ng galit dahil hindi siya nakakuha ng anumang pera mula sa testamento. Kaya pumunta siya sa mansyon at pinagbantaan na babarilin niya si Kim kung hindi niya ito bibigyan ng bahagi ng pera. Sumali si Han sa eksena, kinuha ang replay upang barilin si Kim, ngunit tinalon siya nito at nagkaroon ng away. Sinabi sa kanya ni Kim na hindi siya kailanman magiging higit pa sa isang insekto dahil siya ay isang taong walang etikal na kodigo. Kinuha ni Min ang replay at binaril si Kim ng ilang beses. Sumugod si Won-so palapit sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Sa kanyang naghihingalong hininga, sinabi ni Kim sa kanyang asawa na mahal niya ito, ngunit hindi niya alam kung paano ipahayag ang kanyang sarili. Inutusan ni Han si Min na burahin ang kuha ng CCTV at pagkatapos ay umalis ng mansyon. Pagkatapos ay tinawagan niya ang pulisya upang sabihin sa kanila na gusto niyang iulat ang isang insidente at binura ang mga fingerprint sa rifle. Pagdating ng pulisya, sinabi sa kanila ni Han na pinatay ni Won-so ang kanyang asawa habang ikinukwento niya ang kanyang panig sa pulisya. Siyempre, walang maintindihan ang pulisya sa ngayon, kaya dinala nila siya sa ibaba upang makuha ang kanilang mga pahayag. Hinanap ni Do-yoon si Min sa buong mansyon at natagpuan niya itong nagtatago sa isang aparador. Nang siya ay dinala ng mga opisyal ng pulisya, natagpuan kay Min ang pulbura sa kanya, habang wala ni isa ang natagpuan kay Won-so. Nakuha rin ng mga teknisyan ang kuha ng CCTV na nabura, at natuklasan nila na sumugod si Won-so sa silid nang marinig niya ang unang putok ng baril. Kasabay nito, pinalaya si Won-so habang si Min ay dinala sa kulungan. Samantala, sinabi ni Mrs. Park sa mga otoridad na siya ang nag-utos kay Lee Jin na patayin si Won-so. Ang mga pangyayaring ito at ang kaunting pang-aasar ay siyang dahilan kung bakit si Mr. Han ang bagong CEO ng Hwan Group, ngunit hindi ito magtatagal dahil may video footage si Do-yoon kung saan niya tinatanggap ang mga ledger mula kay Mrs. Park. Ibinigay ni Do-yoon ang footage na iyon sa mga otoridad at naaresto rin si Mr. Han. Sa wakas, malaya nang mamumuhay si Won-so habang si Do-yoon ay bumalik sa trabaho para sa pulisya. Tungkol naman kay Mr. Han, natagpuan siya ng kanyang anak sa kulungan at sinubukan na atakihin siya bago siya pinigilan ng mga gwardya. Pagkalipas ng isang taon, nakipagkita si Do-yoon kay Won-so sa paliparan, habang naghahanda itong lumipad patungong Tanzania, para sa gawaing kawang-gawa. Sinabi sa kanya ni Do-yoon na hindi na siya isang bodyguard, at ipinakita niya sa kanya ang isang damit, na nagpapakita na magiging volunteer siya, at lilipad kasama niya.